Papasok ng preseason, walang point guard ang Rockets dahil na-injured si Fred VanVleet at posibleng buong season siyang hindi makakapaglaro. Meron namang backup ang Rockets pero wala sa kalibre ni VanVleet na ang option ng Houston gawing primary ball handler at playmaker si Reed Sheppard at si Amen Thompson. Pangalawa, maging playmaker din si KD at si Sengun. Hindi minamadali ng Rockets ang paghahanap ng point guard bilang replacement kay VanVleet. Based naman kay Jake Fisher, internal ang ipapalit kay VanVleet na meron naman silang until December 15 bago mag-decide kung gagawa ba ng trade. So yun ang usual date na nawawala yung restriction ng mga player. Hindi rin makapag-sign or ayaw mag-sign ng Rockets ng replacement point guard galing sa free agency dahil lalagpas sila sa tax apron. Kailangan nilang magbitaw ng isang player para lang makapag-sign ng replacement player. Katulad na nangyari sa Suns na wala ang financial flexibility ng Houston nung mapunta sa kanila ang kontrata ni KD na ngayon merong contract din na nag-iintay kay KD para i-extend siya. Para sa mabilisang resolba ng problema ng Houston sa point guard at hindi masayang yung taon ni KD dahil kung mag-iintay sila until December 15, ilang games din ang malalagas dun. Ang ni-recommend na kunin via trade ay si Coby White ng Bulls. May sense naman na kunin si Coby White dahil dalawa ang magiging solution niya sa Rockets, primary ball handler at third leading scorer dahil si Coby White nag-average last season ng 20 points, 3 rebounds, 4 assists, 45, 37 and 90%. Dahil ang usual problema talaga na Houston, scoring. Andun si Sengun bilang second leading scorer kay Kevin Durant pero si KD kapag nawala, si Sengun na lang yung matitirang scorer nila dun. Susunod pa si Amen Thompson. Na dapat si VanVleet yung third leading scorer kaso na-injured na. Sinabi ni Coby White na hindi rin siya kukuha ng contract extension sa Bulls at mag-iintay siya until next season para sa mas malaking kontrata. Ang gusto niya makuha ang contract, $30 million per year. Ang hilig ngayon ng mga player sa 30. Isang reason pa crowded na mga guards yung Bulls lalo na nung pumirma si Giddey. At merong pang pipirma na player sa Bulls kasabayan din ni Coby White. Ang Rockets naman may multiple first rounder pa na kahit dalawa ang ibigay nila sa Houston na may kasama pang dalawang second rounder, hindi sila ganun kaapektado. Wala silang problema sa draft asset para sa trade sa isang point guard. Ang problema nila sinong player ang iti-trade nila or papakawalan sa Houston para matapatan ang $12 million na kontrata ni Coby White. Bargain contract si Coby White at predicted pa outside ng top 6 or top 8 ang Bulls for next season. Mas magagamit pa ng Bulls yung first rounder na galing sa Rockets pamalit kay Coby White. Nasa Houston ang 2027 first rounder ng Nets na pwede silang makipag-swap sa draft picks ng Nets kung sakaling mataas ang patakan nila sa draft. Nasa Houston din ang 2027 first rounder ng Phoenix Suns. Mga high value first rounder ang nasa Rockets na pwede nilang magamit para sa trade. Based din sa Sports Illustrated, nang sinay ng extension si Giddey, hindi nila mariretain si Coby White sa lineup dahil sa contract. Kahit alisin pa ng Bulls or i-trade nila si Nikola Vucevic, ang papalit lang din naman sa kontrata niya si Matas Buzelis na pipirma rin naman 2 years from now. Baliktad naman ang mangyayari sa Memphis dahil nawawala dati si Ja Morant dahil nga sa mga suspension at injury. Kaya ang natitira na lang doon si Desmond Bane at Jaren Jackson Jr. Dahil naman nagpapagaling sa injury si Triple J, Zach Edey at Brandon Clark, si Morant ang natitirang core player ngayon ng Memphis. Kumpara dati na meron pa silang maaasahang Desmond Bane na na-trade na papunta sa Orlando Magic. Kailangan di umano mag-step up ni Ja Morant for next season para sa Memphis dahil hindi na talaga siya fine in the West ngayon. Isa din ang Memphis sa mga young team sa NBA. Lalo na makakatapat pa nila yung mga teams katulad ng Rockets, kasama pa rin doon ng Clippers, LA, Minnesota at yung Thunder. Bukod pa yung ibang contender na team katulad din ng Denver Nuggets. Sa nakaraan 2 season, nakalaro lang si Morant ng 59 games. At last season, meron lamang siyang 50 games dahil sa injury. Nag-average naman siya ng 23 points, 4 rebounds, 7 assists, 1 steal, 45 and 30%. Mas mababa kumpara sa kanyang usual average.
Based naman sa tito ni Ja Morant na may papalit na ata kay Uncle Dennis si Uncle Phil dahil siya yung managing director na mag-handle na kay Ja Morant regarding sa mga contract. So nagbago na di umano ang perspective ni Ja Morant dahil nakita niyang sikat siya sa ibang bansa. Hindi na di umano gagawa ng kalokohan si Ja Morant for next season para hindi maapektuhan yung karir niya. Dapat na di umanong patunayan ni Ja Morant na kaya niya maging leader ng team. Yung magbuhat ng team kaya naman niya nagawa niya na dati. Pero yung maging leader ng mga batang player at sa locker room, yun ang hindi pa niya nagagawa.